Matapos ang malakas na paghagupit ng bagyong Super Typhoon Nando kagabi rito sa Ilocos Norte ay tumambad sa ating paglilibot kanina yung pinsalang iniwan ng nagdaang bagyo. Pagputok pa lang ng liwanag kaninang umaga sa Lawag City, Ilocos Norte, nadatnan na naming abala sa paglilinis ng kalsada si Aling Venus. Hindi na nito alintana ang masamang panahon dahil bumabara na raw ang mga nagkalat na dahon, basura at sanga ng puno sa mga drainage. Maliban sa mga kalat, bakas din ang pagkasira ng ilang mga bahagi ng establishmento sa lungsod. Dito naman sa Barangay 60A, umapaw na ang tubig mula sa Durao Creek papunta sa ilang kalsada. Ayon sa mga residente, alalay raw sila sa pagtawid upang hindi matangay ng agos ng tubig. Sa kanilang auditorium, kumpulan naman ang mga residenteng nakikicharge dahil sa nararanasang power interruption sa lugar. Kanya-kanya silang dala ng extension cord at hindi maiwan-iwan ang china-charge na cellphone at power banks. Sabi ng kanilang barangay chairman, solar power ang gamit na power supply ng kanilang barangay sa halip na generator set. Apektado rin maging ang mga taniman at palayan sa probinsya. Bagamat may ilang napinsala sa Lawag City, umabot naman sa mahigit 2 milyong piso ang nasirang taniman sa bayan ng Bintar. Sa Santa Lucia, Ilocos Sur naman bumigay ang concrete wall ng isang barangay plaza kahapon ng umaga, bunsod ng tuloy-tuloy na pag-ulan na dala ng Super Typhoon. Ayon sa Santa Lucia MDRRMO, nakapwesto ang plaza malapit sa paanan ng bundok. Wala naman daw naitalang nasugatan sa gumuhong concrete wall. Sa Santa Cruz, Ilocos Sur naman, isang lalaki ang pinagtulungang i-rescue ng mga otoridad mula sa rumaragasang tubig baha. Ang mismong lugar na pag-alaman na isa palang palayan na malapit sa umapaw na Buaya River sa bayan ng Santa Cruz. Sa aming pakikipanayam sa Regional Director ng Office of the Civil Defense Ilocos Region, kasalukuyan pa nilang kinukuha ang mga datos sa epekto ng Super Typhoon sa iba't ibang probinsya.